tita ni Anthony Jennings sa pasabog ni John Villanueva laban lang. Kung bago ka lang sa channel na ito, huwag kalimutang mag-like, share, comment, and subscribe. Pinagpipiestahan ngayon ang mga netizens ang isang Facebook post mula sa isang netizens na nagpakilalang tita raw ni Anthony Jennings. Ipinagtanggol ni Marilyn Olofsson ang kontrobersyal na kapamilya aktor mula sa lahat ng mga bumabatikos at patuloy na nagninega sa binata. Ito'y matapos ng ilantad ng ex-jowa niyang si John Villanueva ang ginawang panluloko sa kanya ng aktor at ng kalabti nitong si Marisa Cal na patuloy ding nakatanggap ng hate comments mula sa bashers. Sa Facebook post ng umano'y tita ni Anthony, dumipensa ito para sa kanyang pamangkin na inaakusahang cheater dahil sa ginawa nila ni Maris kay John Villanueva. Ayon kay Marilyn, buong-buo pa rin ang suporta niya sa kanyang pamangkin at ipinagdiin ng tao lang si Anthony at nagkakamali rin. Tanging si Lord lang daw ang may karapatang humatol sa kanya. Laban lang pamangkin ko, alam kong malalampasan natin lahat to. Tandaan mo, Diyos lang ang pwedeng humatol. Lahat ng tao pwedeng magkamali. Nandito kami na pamilya mo sumusuporta sa iyo. We love you, Anthony, ang nakasaad sa FB post ni Marilyn. May nabanggitin ang naturang kaanak ni Anthony tungkol sa umano'y pagkontrol ni John sa pera ng aktor nung magkarelasyon pa sila. Dagdag pa niya, halos lahat daw ng mga nakapartner ni Anthony sa mga nagawa nitong proyekto at pinagseselosan daw ni John. Bukas ang bandera sa magiging reaksyon ni John, pati rin na Anthony at Maris hinggil sa isyong ito. At sa kabilang banda naman, Vice ganda, ayaw pa sanang makasama sa pelikula si Eugene. Anong issue? Diretsahang inamin ng phenomenal box office star na si Vice ganda na ayaw pa sana niyang makasama sa pelikula si Eugene Domingo, isa si Yogi sa supporting cast ng Metro Manila Film Festival 2024 entry, and the breadwinner is mula sa Star Cinema at ABS-CBN Studio sa Grand Media Con ng pelikula kamakailan. Inamin ni Vice na may ibang proyekto siyang naiisip para sa kanila ni Eugene kung saan pareho silang bida, pero ang gusto raw talaga ng direktor nilang si John Lana para sa role ni Tita Baby ay si Yogi. Si Direk John gumamit ng friendship card kasi gusto na talaga si Yogi for the role. Ako kasi ayoko pa kasi meron akong dream na project na kasama ko si Yogi. Pahayag pa ni Vice, anya pa, sabi ko ayoko kasi meron akong gusto na dalawa kaming bida, kaya ayoko muna kasi una nahihiya ako kay Eugene kasi support ang gusto ko kasi dalawa kaming bida. Sabi ko kung makikita na kami rito baka ma-prim F na yung plano ko. Gusto kong may pasabog kami ni Yuji, yung walang hiyaan kami sa isang pelikula, sabi pa ni Vice. Ang generous niya, she didn't mind na support ko si Vice. Sige, aniya pa. Say pa ng TV host comedian, proud na proud siya sa kanyang comeback movie at very personal para sa kanya. Iba yung pagmamahal ko dito sa movie. Iba din yung pagmamahal na nakuha ko sa mga kasama ko. Lahat sila may balak sa akin. Lahat sila may project sa akin. May gusto sila na makita ng mga tao sa akin pag napanood ang pelikulang ito, say pa ni Vice. Tungkol naman sa mga drama moments at confrontation scenes niya sa movie, lalo na sa mga eksena nila ni Eugene at nang gumaganap na nanay niya sa pelikula na si Malo de Guzman. Kinareer daw talaga niya ang mga ito. I wasn't scared to get out of my comfort zone. Okay ako lumabas. I'm scared na hindi ko ma-deliver at hindi ko mapanindigan. Kaya I made sure na ma-deliver ko ito at mapanindigan ko ito, chika pa ni Vice. Inamin din niya na personal request niya sina Gladys Reyes at Jong Hilario sa kanyang MMFF 2024 movie. Wala pa kaming concept, ang request ko talaga sina Gladys at Jong. Gusto namin lahat kami hindi lang comedy, kundi drama comedy. Very close ako sa kanila. Dalawa kasi magaling sila sa drama. Ka-join din sa movie sina Joel Torre, Cocoy De Santos, Marisa Cal, Anthony Jennings, Via Antonio MC Mua, Lassie Marquez, Kiko Matos, at ang Showtime case na sina Argos at Kulot. At habang sa kabilang banda naman, dyan sa pagdamay kay Kyla Maris Anthony Scandal, it's unfair, Kyla Estrada. Pati pala ng pamilya actress na si Kyla Estrada ay nadamay sa kontrobersyang kinasasangkutan ni na Marisa Cal at Anthony Jennings. Ilang bashers ang tumawag ngayon kay Kyla bilang anak ng cheater dahil nga sa kanyang amang si John Estrada na may imahe ng pagiging playboy. Pati nga ang bago niyang teleserye sa ABS-CBN na Incognito ay nadamay din dahil nga kasama niya rito sina Maris at Anthony, pati na sina Daniel Padilla at Richard Gutierrez. Ilang memes na ang naglabasan sa social media kung saan pinalitan ng mga netizens ang titulong Incognito sa cheaters. Dito nga binansagan si Kyla na anak ng cheater. Sa ganap na grand press ko ng bagong pelikula ng nanay ni Kyla na si Janice de Belen na official entry sa Metro Manila Film Festival 2024, ang Espantajo. Natanong siya hinggil dito, ano ang pakiramdam ni Janice na pati ang anak niya ay nakaladkad sa eskandalo ni na Maris at Anthony. You know, I hate that people brand other people something like that.
Just because sana wala kang pagkakamali kapag nag-brand ka kung ganun. Sana wala kang pagkakamali kasi it's unfair. It's unfair when you brand people you damage their reputation. Ani pa ni Janice. Patuloy pa niya, unang-unang mahirap kasi pag-aartista ka sa panahon ng social media target practice ka, wala kang magagawa diba? Kaya lang sana huwag ganon. Because if I remember right, there was an article in Time magazine that when the internet was created, it was created for people to be able to connect each other from around the world at any time. Diba? Kapag may connection sa sinasabi, it should be diba? Kaya nga may Friendster, kasi friends diba? So internet should have been a place of knowledge, should have been a place of connection, but now it's becoming a place of hate. So medyo nakakasad, pahayag pa na premyadong aktres, dagdag pong pahayag ng season star, nakaka-toxic, nakakalungkot, kaya pilitin na lang natin na happy thoughts na i-post natin, inspiring thoughts, inspiring quotations, kasi as it is, napakahirap na ng buhay diba? Let's try to uplift each other, not destroy each other, say pa ng nanay ni Kyla. Samantala, natanong din si Janice kung kamusta ang pagsasama uli nila ni Chito Rono sa Espantaho after ng last movie nila, Shake, Rattle and Roll 14, The Invasion ng 2012. Sanay na kasi ako sa kanya, so hindi niya ako masyadong natatakot. Chinika ko na siya, but it's always a joy working with them. Kailangan lang talaga pagtrabaho mo siya, hindi ka sensitive. Yun lang kasi it's about to work. It's nothing personal. I love you. Say pa ni Janice about Direct Chito. Kasama rin sa horror film na Espantaho sina Jody Ann Santos, Lorna Tolentino, Chanda Romero, Georgine Domingo, Chessy Santos, Mon Confiado, Tammy Abuel, Nico Antonio, Donya Cariaga, Kian Ko at Archie Adamos. Ito ay mula sa Quantum Films. At habang sa kabilang balita naman, Emilian Viger, alam ang momo ni na Joshua Garcia at Elias Choson. Aware raw ang Filipina-French athlete na si Emilian Viger na nangyaring momo make-out lang sa pagitan ng rumored boyfriend niyang si Joshua Garcia at ni Elias Choson noong nagdaang Star Magical Christmas Bowl. Ayon kay Ogie Diaz, alam raw ng dalaga ang nangyari at inayos ang relasyon nila ngayon ni Joshua. Alam mo, aware dito yung girl. Kumbaga pilit inaayos ito ng girl naman. So baliktad no, yung kay manager Mela, Anthony at Maris, ito naman kay Joshua pilit inaayos ng girl. Sana hindi umabot sa pisikalan pag nakita si Joshua at si McCoy De Leon anyway. Aabangan natin kung ano ang magiging kaganapan. Dagdag pa niya, basta ang importante maisip ng mga taong involved sa isyong ito na malapit na ang Pasko at sana ay kahit man lang this year magkaayos sila. Samantala sa ngayon ay wala pa namang konfirmasyon si Emilien at Joshua hinggil sa katunayan sa estado ng kanilang relasyon sa kabila ng mga ilang pa-soft launch ng isa't isa sa Instagram. Bukod rito, nananatili pa rin tahimik ang kampo ni Joshua at Alice kung may katotohanan pang kumakalat sa issue. Matatandang mula pa noong June 2023 ay niintriga na sina Emilien at Joshua kung magjowa nga ba sila dahil na rin madalas silang mapansin ng mga netizens na magkasama.